Ma'am, thank you ha. Salamat. Okay. Okay, yung delivery natin kahapon sa phase 3, 5,120. Yung dalawang buhangin, dalawang truck. Bali, hindi nakasama dito yung sa hollow blocks kasi change item lang naman po. Okay, dito na tayo sa phase 3. Ayan, good morning and good morning sa lahat ng ating client owner. Una muna natin puntahan sila Kuya Richard. Okay, dito na po tayo. Ito yung ating dalawang mini dump truck ng buhangin. Medyo lumagpas na po dito sa sa kalsada. Ayusin na lang po natin yan. Tapos ito yung ating hollow blocks na D4. Yan pinapalitan po natin. Actually mas marami to kaysa dun sa rito kahapon. Mga nakalagay dito na hollow blocks na D5. Medyo mataba lang kasi yan. Kumbaga balance lang po. Medyo mas mura po kasi to, kaya mas madami, pero balance lang po sa presyo. Wala na tayong binayaran. Ito na yung ginagawa nila. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Ayos naman ba kuya? Okay lang. Ayan, tsaka si Tamtam, good morning. Good morning, sir. Yan, ano bang assignment natin dyan kuya? Plastering. Meron akong dadali na mga tiles mamaya. Para dito Sa cladding na, tsaka dito sa mga poste. Malinis dito. Ito yung nagawa kahapon, yung wall plastering. Ayan. Tapos nagle-layout naman po sila dyan. Kaya dumaan na si Jojo kuya? Aha. Yan, pantay lang po tayo dyan sa ginawa ng kapitbahay. Aha. Yan, may ano yan Tam? May Sahara. May Sahara. Ayan. Yan, bali meron pa tayong tirang pinulik board dito, pero natabasan na namin ng konti yan. Kaya medyo maliit na lang po yan. Hindi na siya 4x8. Magagamit pa po sa panghulma. Kasi ito na yung ating mga pamorma. Ayan, tukod na lang po yung iba rito. Yan, meron na lang tayong mga ilang araw pa rito para tuluyang baklasin na po yung mga pamorma rito. Maximum 2 weeks. Yan, kapag steel deck, kasi hindi naman po kalakihan yung extension, maximum 2 weeks kaya na po to. Tapos sa conventional naman 21 to 25 days. Yun yung hindi ginagamitan ng steel deck. Sa steel deck pa lang po kasi hindi na po aalisin yan, nandyan na po yan, permanente na nandyan yan. Foundation na po kasi yan. Yan, dagdag tibay na po yan sa slab. Ayun, kaya pala naglagay sila dyan para hindi masyadong maaraw. May tubig pa kayo, Tam? Okay pa? Meron, may tubig tayo. Ayun. Paano, kailan muna ha? May mga gamit naman po tayo dyan. May buhangin, tapos adhesive, semento. So nakalimutan ko na kung gaano karaming semento ang binagsak ko rito. 140 yata. Ayun, yan na lang. Pang tiles. Tapos ito, maaasintadahan to. Tapos matitibag po yun. Tapos ito may extend natin. Kaya doon sa 60 piraso na hollow blocks, baka magpadagdag pa tayo. So depende na lang. Ito may extend po yan. Yung extension nito hanggang dito, ang pag natibag. Tapos ang pinaka magiging bar counter natin doon sa dulo. Ito kusina. Yan, kusina po yan, pa L-type. Tas bar counter doon. Tapos possible yung dining area nandiyan. Malaki-laki pa. No, sarap kumain kapag malapit po sa sa bintana, presko. Pero may mga abang po ng aircon yan, syempre dito. Yan, pwede tayo mag-abang dyan sa likod. Tapos dito sa loob. Tapos sa taas. Mga abang ng saksakan ng aircon. So ito muna yung update sa project natin dito sa phase 3. Then ano po tayo, i-pick upin po natin yung mga binili natin sa All Home. Mga nasa 5 box. Sa nakikita ko baka magkulang pa nga yun. Pero 5 box muna kasi medyo mahal po yun. Ang isang box no nasa 1,315 yata ang isang box na binili natin. So pag nagkulang, so pahabol na lang, dagdag na lang natin yan mamaya. Pagka nagkulang.
dito naman tayo sa ating third project na ginagawa. Bali ang update dito, nagpapalagay na po ako ng insulation dun sa sa likod sa may extension. Diyan kapag umulan, okay lang na mabasa po yung yung hard deflex natin na ginawa po nating insulation. So ang disadvantage lang kapag foam ang nilagay, ay yung insulation na foam, pag nabasa yun, magkakaroon talaga ng problema balang araw. So hindi dapat pwedeng mag-absorb ng tubig yun kasi maglalagas yun kapag balang araw. Kaya hard deflex, yan yung gagamitin nating heat insulation, hindi nasusunog. Tsaka kagandahan nun, kapag nabasa hindi masisira. So may mga ayusin pa po kasi sa taas niyan, kaya pinaliwanag ko. Kasi noong nakaraan na pumunta tayo dito na malakas ang ulan, may tulo po siya pero hindi ganun kalakas. Okay, bati tayo rito. Bali isa sa mga assignment natin dito, yung linya rin ng electrical, i-elaborate din po natin yan. Dito si Kuya Boy, good morning po. Good morning. Ayan si Adonis, good morning. Good morning. Si Bilog, good morning. Good morning. Yan, dito muna saglit sila. Ito na yung ginawa lang naman po nila. So isang na lang, si Rohan na lang. Pinagawa na po natin to sa kanila para may pagpatuloy ni Kuya Boy yung rito, yung electrical. So na lang to exhaust fan, tsaka 2 pin light at tsaka switch. 4 na pin light pala, no kaya? 4 na pin light tsaka switch. Yan. Ito makikita nyo yung butas dito. Ito yung sa linya ng aircon. Yan, number 10 po yung wire niyan. Tapos, meron pa isa rito, no? Kuya, nandito. Yan, sa gilid. Diyan po pinadaan po yan. Sa aircon din po ito para sa master's bedroom. Yan, nandyan. May tatago naman po lahat yan kasi may kisame. Tapos dito, gagawin nating 9 branches to. Tapos magdadagdag tayo ng 220 and 32 amperes. So 32 sa aircon, yung heater 20 dun po sa toilet and bathroom. Ayan. Yung mga nakikita nyo naka-junction, syempre every splicing kailangan may junction box. So, center light, pin light, at saka naka-ready na rin po yung mga ilaw dyan. Ayan. So ito yung ating update dito yung sa electrical. May dating abang to pero pinutol na po namin kasi maliit na wire po yung nakaabang. Yan, bali may exhaust fan, 4 na pin light tayo, may heater pa. So ito, tatanggal po yung mga linya nito. Lilipat puro na yan. Lilipat. CCTV. Yan. Additional outlet. Yan, meron na rin lahat. Tapos ito, kompleto na rin dito. Yan. Isa-isahin natin dito. Switches, lagi may 3-way po rito. Kasi pagka sa hagdanan, lagi may 3-way isa. Para may switch doon, may switch dito para sa pendant light natin dito. Ayan, para sa aircon, yan, may linya na tayo. Yung linya kasi na dating inabutan natin dito, nakatap lang po sa series line ng 20 amperes. Kasi ito kailangan 32 pataas, depende sa aircon. Yan, okay na rin po ito. Yan, isa. Yan, ayos na. Diba? Okay. Bali, ito lang po yung gagawin nila Bilog dito tsaka ni Adonis. Then, babalik po sila mamaya sa phase 4 kasama ni Ricky. Insulation natin, hard deflex. Okay boy, okay na po. Bibiling ko na lang. Okay na tayo rito sa hardware. Hindi kasya yung 9, yung siyam na branches. Masyado kasi mahaba yan. Bali binilang ko na lang yan ng 220, 232. Ay yung existing na breaker sa Lumina, magagamit pa natin. Okay, babalik po tayo ng phase 3 para ihatid kay Kuya Boy. Tara. Okay na po tayo rito. Naihatid na po natin yung breaker at saka yung panel. Yan, panel box para sa 9 branches dito sa ating ginagawang unit na Angeli. Babalik ako rito sa ginagawa nila Kuya Richard. Susukatan natin ng actual itong ating wall cladding sa exterior. Yan, para bago po tayo pumunta ng all home, mabili na po natin ng eksakto yung kailangan dito. Yan. Ayan, nakabalik na tayo rito. Yan, susukatan po natin. Bali ang part ng wall po na yan dito. Yan. Dito at saka yan dito.
Yan, susukatan po natin ang actual para pagbalik po natin doon, makuha natin yung pinakabilang. Bali, ito nga po pala mga karos yung ating bibilhin na deco stone. Ang per box niya ay naglalaman ng 1 square meter. Yan, bali sa isang 1 square meter, bali isang box po yun. So dito pa lang nakikita ko yata ano na to 2 square meter na to. 2, 4, 6, 8. Baka umabot tayo ng 8 box. Yung binili ko kahapon ay 6 lang. Pero mas maganda kunin pa rin po natin yung pinakasukat. Okay, ginawa na po natin yung mga sukat ng bawat wall cladding. So bali yung mga height niyan pare-pareha lang naman na naglalaro sa 105 cm. Tapos magkakaiba na lang po yung sukat ng mga wall. Bali 170, 174, 184 at saka 200. Depende sa distance. Pero kapag nag-ano na po yan, nag-tiles na yung poste, nag-tiles na tayo dyan, lahat po yan pantay-pantay na. Kaya mag-i-equal na po lahat yan. Ito lang yung mahaba kasi nalayo po yung poste rito, kaya ito 200. Kasi sinunod natin dito, yung poste nito ay dapat nandyan po sa pinakaasinta ng ating building. Yan, ng pantay sila. Okay na tayo rito. Mga naghihintay na lang po ako ng ilang minuto pa. Pupunta tayo ng All Home para bilhin po yung mga tiles. Tapos dito naman sa pagkuha ng sukat nito, bali conforme naman po. Yan, conforme naman yung sukat nito sa poste kung ano yung gagamitin. So kukunin lang yung height, then i-divide na natin kung ano yung gagamitin na tiles, kung 30 by 30 or 30 by 60 or 60 by 60. Yan, pagpunta natin ng All Home, susukatin naman po natin yung deco stone na bibilhin po natin per box. Tara. Ayan mga karos, after natin sa phase 3, dito naman tayo sa phase 4. I-update tayo dun sa interior at saka sa gate na ipinagagawa natin sa tropa. Yan, tapos dediretso tayo ng Metroville. Opya. Okay. Okay, dito naman tayo sa phase 4. Ayan, kakatapos lang po nila sa break time ngayong umaga. Ito na yung update sa ginagawa ni Bilog dito. Ayan po yung design. Ayan si Adonis at saka si Bilog. Nabati na pala natin kanina doon sa phase 3. So ito, 1 by 1 po yung design namin dito sa taas. Pero dito sa drawing, dalawang horizontal yan, kaso nga lang hindi na po kasya. Yan, hindi na po kasya. Pwede rin gumamit ng square bar, yun nga lang manipis. Yung isang idea, kaya nag-tubular tayo. Yan, para maganda po yung pinaka-design. Tapos sa gitna, GI plain sheet na lang to na may kapal na gauge 16 yung binili natin na nakaraan. Bali ang cylindrical hinges po na pumasok dito 12 lahat. So 3 yan kada gilid, yan 3. Tapos gagamit po kami ng dalawang ground bar or yung round bar, gagamit kami para sa pinaka barrel bolt niya sa flooring. Tapos dito naman sa taas, dyan naman po yung lock. Yan, ito po yan. Yan tubo. Okay, dito sa interior, yan, batiin natin si Ricky. Good morning, Rick. Good morning. Yan, good morning. Good morning. Bali, ito, nagdagdag na kami ng asinta rito. Then, plastering na. Ganun din po rito sa gilid. Yan, according po sa sukat. Yung binili nga po pala nating pintuan dito, 70. Kapag sa swing door pa loob, hindi naman po tatama sa vanity natin. Yung vanity natin, 40. Tapos ito, may laking 120. Itong loob. So, may matitira pang 10 cm. So, ayan, 70 plus 40, 110. Halos nakompleto na po ni Adonis to. Sa water line. Tapos wala pong heater itong ating shower area. Ayan, normal na tubig lang. Then nakapagpagapang na po ata sila ng water line dito. Ayan, water line. Nakinuha po yan dito. Yan, makikisingit nga ako konti. Yan, itahan natin to, may ilaw na. Ayan yung pagkakagawa dito. Yun. Ito
Ito yung play sheet. Ito yung linya ng tubig. Linya ng tubig. Yan, papunta po dyan. Wala naman tayong i-drill dito. Kaya kung sakaling naka-flooring na siya, hindi naman po maapektuhan. Kasi itong pintuan, gawa po sa slide dito. Yan dito. Yan ang gagawin na lang po namin sa linya ng aircon. Tinatawagan ko si Sir Jan regarding dito para bago kami magkisame ay ayos na. Tapos si Adonis naman yung sa lababo natin. Yan. Itong kitchen counter, meron po itong dalawang butas. Lababo, tsaka sa cooktop. Hindi naman kalakihan yung cooktop na bibili ni ma'am, kaya standard lang, bali square lang po yun. Okay na tayo rito. Papunta naman tayo ng Vista Mall. Yan, pipikapin natin yung mga tiles na in-order natin kahapon. Tapos baka sakali magdadagdag pa tayo. So i-compare natin yung sukat na ginawa natin kanina o yung kinuha natin sa mga wall cladding sa exterior. Kukumpara natin dito sa mga tiles na available. So kukunin natin yung sukat niya. Yan, per pieces, para malaman natin kung ilan po yung mga gamit. Okay, dito na tayo. Okay, nandito na tayo sa loob. Bali, pinabibilang na lang po natin kung ilang piraso per box yung mga binili natin dito kahapon. Bali, ang sukat po nito is 10 cm by 30 cm. 10 times 30, kakalabasan ko nun is 300. Yan, bali, ito yung mga actual na sukat na ginawa natin sa wall cladding ng exterior. Yan, bali, ito yung square centimeter. So, 105 times 170. So, ito yung lalabas. Then, i-divide natin sa 300. Ito yung per piece. So sa isang panel 59, meron tayong 60, 64 and 70. So itong 70 medyo mahaba to. 105 times 200 divide 300. Ilan ang isang box? 36 ang isang box. Okay. Ayan, kukumputin lang natin to. Tapos 36 daw ang isang box. Ayan, na-compute na natin. So 30 ano yun pre? 36 no? 36 times 6 bali ano yun? 36 times 6 box 216 na yan. Tapos ito pagka kinompute natin lahat to 253 bali 253 minus 216 yan, bali 37 pa ang kulang. Siguro bibili na lang tayo ng isang box pa boss. Bali 7 box yung magagamit po dun sa cladding lahat. Yan. Ano po yun sir? Anong design po yun? Yan po yun. Ayan, nandyan sa code. Yun na nandyan sa box. So, ganun po yung ganun po mag-compute. So, maraming pamaraan kung paano i-compute to. Pwedeng square meter, pero mas nakakasigurado kasi tayo kung per piece. Yan, bali ganun na lang yung ginawa natin dito. Yan, para hindi rin po tayo magsobra. So, sa mga nagdi-DIY, nahihirapan mag-estimate, ganun po yung gawin niya. Yan, 4 cm po yung estimation nito. Yan, centimeter height at saka yung length. Then yung kakalabasan i-divide nyo naman po sa gagamitin na materials. So 10 by 30 po yung sukat nitong deco stone. Kaya 10 times 30, 300. So bibigyan nyo na po kayo ng kung ilan po yung mga magagamit. Diba? And 6 yung binili natin na packs ng deco stone kahapon. Dadagdag na lang tayo ng isa. Yan po yung ating mga tiles, 7 box na deco stone. Yan, yung unang binili natin na 7 box, 6 box pala, 7,890. Then nagpahabol tayo ng isang box, 1,315. Yan, diretso na natin to sa phase 3. Okay, dito na po tayo. Yung mga deco stone, plastering, tsaka yung plastering dito. Ayan na. Yan, bali dito gagamitin po yan yung ating mga deco stone sa mga cladding.
So yung nakita nyo kanina na ginawa ko sa video, yan yung isa sa pinakamadali na pamamaraan para makuha po natin kung ilan ang papasok na tiles dito. Yan, pwede rin naman po square meter. Sa isang square meter 100 cm. Yun nga lang, hindi naman po accurate na ano to. Yung sukat niya is square meter. So may lalagpas pa rin. Kagaya rito 105. So lagpas na siya ng 5 cm. Then 174. So kulang naman po siya ng ilang sentimetro. Itutuloy lang po nila yung plastering dito. Tara. Nanonood ako sa lagi. Maraming salamat po, ma'am. Oo. Kinabukasan na ako nanonood. Ayan si Loreto. Oo nga po. LG po dito sa baba. Sige po, sir. Opo, ma'am. Shoutout po sa inyo. Presentation nyo. Opo. Sana more more project. Opo. Yan. Ingat po kayo rin lagi. Sige Kasi po. sobrang init. Oo nga po. Yan Thank you po. Ingat Opo. po. Shoutout sa inyo, ma'am. Thank you po. Thank you, thank you. Salamat. Ayan, shoutout po kay Ma'am Heidi Consol. Ayan. Nandun po yung grupo ni Sir Jan. Tsaka si Loreto. Bali sila Sir Jan, nire-recommend ko po talaga sa mga future client namin o kaya sa mga nag-i-inquire regarding sa supplier tsaka installation po ng aircon. Ayan, nag-break lang po ako dito. Sikat na si Loreto. Sikat na si Loreto. Ayan, nag-break time lang po muna tayo. Babalik na tayo sa site mamaya.